Mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan mga kabayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Lahat mga kababayan. Ito pa mga kababayan, binatikos po ng Duterte Youth ang ginawa po ng COMELEC, lalong-lalo po sa pagpapaupo dito po sa Gabriela, na ito po isang talunan. Talunan po ito na wala pong karapatan maupo dahil talo. At isa po, meron pa po itong mga kaso na kinaharap. Nagtataka po ang Duterte Youth, bakit po ito pauupuin ng COMELEC? Komentuhan po natin. Pakinggan po natin ang Duterte Youth mga tambay. Ang pahayag po. Grabe po itong COMELEC. Talagang ibang klase po. May pagka-diktador po ito umano. Grabe, diktador ang lumalabas. Kahit po yung sinasabi ng Duterte Youth ay nagkaroon daw po ng petisyon sa kanilang kanila pong yung kanilang name lang yung kanilang registration ng Duterte Youth lang ang kanilang sinasabing issue. Pero ito, ibang klase pong issue ng Gabriela. Una-una, talo na. Pangalawa, sumusuporta pa sa makakaliwa umano. Ibang klase ang COMELEC natin ngayon. Pakinggan po natin ang Duterte Youth. Bakit po mapoproklama sila kung ang kaso nila merong pending at napakalala talaga? Pagpatay, di ba? Kami nga walang pinapatay. Inakusahan at dinesisyonan ng COMELEC na promoting violence tantamount to mass murder. Napakawalang yan naman itong COMELEC na to. Mag-twist ng mga facts at ng batas, di ba? So masabi natin dyan, walang karapatan yung Gabriela umupo. Una, talo kayo. Ang boto ng Duterte Youth Party List, 2.3 million. Kayo nga, hindi nakaabot siguro ng 0.3 na yon. Tapos, pangalawa, may pending case kayo. Kung pareho pala tayo may pending case, hindi rin kayo dapat maupo. Yung pending case nyo, pagpatay sa napakarami. Yung Kabataan Party List ka, nanggagahasa ng kanilang miyembro, ayan, nandiyan sa Kongreso, salita ng salita, akala mo kung sino. So, yan ang masabi natin dyan. Hindi dapat makaupo yan. Dahil mayroong pending case yan ng pagpatay at terorismo. Nakita nyo mga tambay? Grabe, no? Grabe po ang sinabi po ng Duterte Youth, mga tambay. Totoo po yun. Sinasabi po dapat po, representative po ito, si Cardema Di ba? Mga Cardema. Tatlo po ang uupo dyan sa Duterte Youth. Tama-tama po yung sinabi ng Duterte Youth. Bakit mo paupuin? Una-una, talo. Tapos may pending case. Pagtsugi pa. Marami pang pending case na pagtsugi. At binatikos niya rin po ang kabataan. Di po ba yung mga kabataan? May kaso rin. Meron din po silang mga issue ng sinasabing yung mga kabataan ay minumulestya. Di po ba? Ni minumulestya po yung mga kabataan sa grupo ng Kabataan Party List. Di po ba? May mga issue sila. At alam po natin, nasa yan po yung mga pawala, mga sumusuporta sa kaliwayan. Umano. Lalo-lalo ang Gabriela. Nakita nyo po kawawalang hiya umano. Kawawalang hiya ang ating COMELEC pagpasok po ng binagoongang Pilipinas. Kung yung binoto ng taong bayan na mahigit 2 milyon, papapasukin mo yung hindi binoto ng taong bayan, talo. At ang sinasabi mo, merong issue ang Duterte Youth dahil sa kanilang registration. Samantalang itong issue nito, pagtsugi. Pagtsugi sa napakatagal na panahon. Salot ng lipunan ang mga yan. Mga salot umano yan ng lipunan sa mahabang panahon. More than 50 years. Parusa sa mga Pilipino yan. Pinarurusahan tayo niyan. Pati ang ating mga anak ng mga grupo na yan, mga Kabayan Black. At sa Pilipino pa kumukuha ng pera. Buwis natin. Pero tayo ang pinahihirapan ng mga damoho na yan, umano. Na mga nagpapakademonyo na mga tao na yan, umano. Dahil sa kanilang maling paniniwala. At alam naman po natin na wala pong kinikilalang mga Diyos yan, umano. Mga sarili lang nila, ginodiyos nila. Kaya, hindi po ba? Ibang klase ang COMELEC. May pagka-diktador pala. Sa bagay, mga bayan, ano naman po ang makikita natin sa paglilingkod ng binagoongang Pilipinas? Sige nga. Kung yung pera nga natin, ninanakaw
Ninanakaw ng mga magnanakaw na nagpakademonyong politiko sa binagoongang Pilipinas na mahigit 3 taon eh. Eh yung boto pa natin hindi nanakawin. Eh yung pera nga, bilyon-bilyon. Ipinakita ni Mayor Magalong kung gaano karami ang bilyon ninanakaw nila. Eh boto pa ba natin hindi manakaw? Eh pera nga ninanakaw na, pati ginto, umano, sa Central Bank, nawala yata ang pinagbilan. Hindi natin alam kung sino pa nga bumili, di ba? Kaya nga mga kababayan, magtataka pa ba itong si Congressman Cardema? Magtataka ba ang Duterte Youth na pauupuin ang mga may kaso? Magtataka ka pa ba, Congressman Cardema ng Duterte Youth? Eh napakaraming may kaso pinaupo. Nandiyan si Dilima, nandiyan si Kerwin Espinosa ba yan? Espinosa po ba yan? Si Kerwin? Di ba? At nandiyan si Irish si Sylvester Tulfo. At yung mga may kaso pa ng vote buying, pinaupo. Hindi po ba? Magtataka pa ba tayo? At meron nga isang pastor, natalo nga rin yun sa Maynila. Di ba? I think first district po yata yun, di ba? Yung pastor, talo! Pero pinaupo na Comelec. Hindi po ba? Ngayon pa ba tayo magtataka, mga kababayan? Na merong Gabriela na may issue rin ng mga pagtsugi. Pero pauupuin. Talunan. Eh nakita na nga natin, talunan, pinaupo nila. May kaso, pinaupo nila. Di ba? Pati nga citizenship issue nakaupo senador pa ngayon Di po ba? Lalo pa ngayon. Di po ba? Dahil ang alam naman natin ng Duterte Youth, kauna-unahan nagsampa ng impeachment na hindi po nila pinaubra ng Kongreso ng House of Representatives. Ni-reject yung kauna-unang sinampang impeachment kay BBM ng Duterte Youth. Paano ka paupuin? Tinik ka, tinik. Tinik ang Duterte Youth. Pag nakaupo sa Kongreso, baka mag-file na naman kayo ng impeachment kay BBM. Kaya haharangin na kayo. Hindi po ba? Haharangin talaga kayo. Hindi po ba? Kaya nga kahit may kaso pa ng pagtsugi ang Duterte, ang Gabriela, paupuin pa rin nila. Dahil magagamit nila yan. Tuta! Hindi po ba? Ginagamit nila mga tuta Alipores! Hindi po ba? Enforcement! Saan? Sa paninira at pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi po ba? Nakita nyo po? Gamit na gamit sila ngayon. Pati sa ICC, nandyan yung grupo nila umano. Hindi po ba? Nandyan din sa Kongreso. Kung bumanat, meron din sa Senado. At meron din sa Malacanang. Umano. Kalat na kalat. Kasi ginawa nga po nilang mga kaalyado. Systematic. Hindi po ba? Kaya dito po sa Comelec, hindi na po tayo magtataka. Napaupuin nila yan. Ninanakaw nga ang pera natin. Ang boto ba natin ang hindi manakaw at ibigay sa iba? Di po ba ganun na nangyari? Yung binoto natin, ibinibigay doon sa gusto nilang manalo at paupuin. Hindi po ba? Kaya nga po dapat tutukan ito Sana may maglakas ang loob, lalo sa Senado. Wala naman tayo asahan sa Kongreso. Sana, no? Sayang! Kung sana ay hindi natanggal ang isang senador na si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Sayang. Ang sarap sana imbestigahan ng Comelec. Saka yung isa na may ethics complaint na senadora na nagbabayad ng witness. Mukhang mako-cover up na po yan dahil iba na po ang Blue Ribbon Chairman Committee. Di ba? Ganyan po nangyayari sa ating bansa. Lahat na lang po may issue. Lalo-lalo may issue sa korupsyon, may issue sa Comelec, sa ating boto. Ganyan po katindi ang naglabasan pong ganyang klaseng paglilingkod ng mga sinasabing lingkod bayan, para sa bayan, para sa Pilipino. Pero ang binoto ng mga Pilipino, sila ang kumukontrol. Sila ang nasusunod. Kaya ang lumalabas ang Comelec ay hindi po para sa bayan. Para sa politiko. Protektado ang gusto ng politiko. Hindi ang gusto ng taong bayan. Hindi kaya?
Ganyan na nangyari po sa Comelec. Lumala ng lumala. Mas malala pa yata sa ginawa ni Andy Bautista na hindi na umuwi ng Pilipinas. Mas malala pa yata ang ginagawa ngayon ng Comelec na si Garcia sa ginawa ni Bautista. Hindi kaya? Ibang klase. Mga nanalo, ayaw paupuin. Tapos ang paupuin, mas matindi ang kaso. Ibang klase kayo, Comelec. Ibang klase kayo. Pagpapalain kayo. Nako. At sana'y dumami pa ang lahi ninyo. At sana, wag nyo, wag nyo isama nyo sa inyong mga panalangin at dasal na hindi mapalitan ng amo nyo. Kasi pag napalitan ng amo ninyo, kayong nasa Comelec ay napakasarap imbestigahan. Napakasarap. Dahil una-una, yung issue nyo na mahigit 17 million vote na hindi po nabilang. 17 million po yata yan na hindi nabilang, mga kababayan. At yung issue na ang binoto mo, ang lumalabas sa PCOS machine, ay iba. Hindi po ba? Issue po yan. Binoto mo si Juan, ang lumalabas si Pedro. Ganyan po katindi ang Comelec na yan. Binoto mo si Juan, ang lumalabas si Pedro. Mahusay po sila ang Comelec. Lalo-lalo po ang chairman dyan, mga bayan. Nakita mo chairman dyan? Kaya po nang gagalaitin ng Duterte Youth. Binibigyan nyo sila ng issue, ayaw nyo paupuin. Samantala yung paupuin nyo, talunan na, mas matindi pa ang issue. Krimen pa ang issue. At salot pa sa lipunan. Hindi lang krimen ang issue. Salot pa na mahigit 50 years. Kaya nga po ang ating bansa, mas pinararami po ang masasama na lingkod bayan kaysa po sa mabubuting magiging lingkod bayan. Pinararami po ang masasama, ang mga may mga record kriminal o krimen at may mga issue na pagiging salot ng bayan umano. May mga issue yan Di ba? Kaya nakakalungkot po. Ang mga naglilingkod sa ating bansa, mula sa Commander-in-Chief na may issue ng pulburon at coke hanggang sa baba. Pulburon, coke, at korupsyon at komunista. Yan po ang mga naglilingkod ngayon. Pinarami po nila ng pinarami. Pinalalakas po nila ang ating bansa sa mga walang hiya na mga lingkod bayan. Yan po ang nangyari. History po nila yan. Mas pinalalakas po nila at pinararami ang mga walang hiya at magiging mga magnanakaw at magpapakademonyong politiko sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Nakakalungkot po para po sa ating binoto na Duterte Youth. Nakakalungkot po na meron pong ganyang Comelec chairman at sinasabing mga grupo na ito na talagang kinikitil ang kalayaan, demokrasya ng bansa. Lalo-lalo po ang boto ng Pilipino ay kinikitil nila dahil sa pangsariling interest lamang umano. Nakakalungkot. Meron naman pong panahon yan. Ang panahon ay lumilipas. Katulad po nung panahon ni Andy Bautista. Lumipas po yung panahon ni Andy Bautista Kaya lilipas din po ang panahon ni George Garcia. Katulad din po ng panahon ni Andy Bautista na hindi na po umuwi ng Pilipinas, mga kababayan. Pero ang gusto po natin, wag po umalis ng Pilipinas. Si George Garcia. Katulad po ng ginawa ni Andy na hindi na umuwi. Sana si George wag po nating hayaang umalis ng Pilipinas. Hindi po ba? Sa mga darating na panahon. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. At syempre po sa mga patuloy pa po nagsusubscribe, thank you rin po mga kabayan. At syempre po mga kabayan, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po, lalo po mag-ingat po kayo at maingatan po sa inyong mga paggawa. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Thank you rin po. Mabuhay po kayo. At syempre po, yung panalangin at dasal po natin, magkaisa po tayo. Na isama po natin sa mga dasal at panalangin natin ang Pamilya Duterte. Ang Pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga panalangin. At syempre, ganun din po mga kabayan, tayo po ay magdasal at manalangin
na tayo po'y maingatan, mga kababayan. Thank you po. Sa muli, paalam. Bye-bye.